Naihatid na sa huling hantungan ang 8 taong gulang at grade 4 student na pumanaw matapos mabigyan ng pampapurga sa kanilang eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Ibinuhos ng mga magulang ang galit at hinanakit sa class advisor na hindi sa kanila nag-abiso sa mismong araw na ibinigay ang pampapurga. Giit nila, sasampahan nila ng reklamong kriminal ang guro para mabigyan ng hustisya ang biglaang pagkamatay ng anak. Narito ang report. Bakit ikaw pa? Bakit ito? Isang araw matapos isailalim sa forensic autopsy at toxicology ng NBI ang mga labi ng 8 taong gulang at grade 4 student na si Rex Mission, na bigla ang pumanaw kasunod ng pagbibigay sa kanya ng pampapurga sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite. Oras na sa pinakamabigat at pinakamalungkot na yugto ng pamamaalam. Ang huling sulyap sa kanya ng mga kaibigan, kalaro sa basketball, kaklase at mga mahal sa buhay. Huminto sandali sa harapan ng eskwelahan ang funeral convoy ni Rex Mission. Umalingaw-ngaw ang malalakas na busina mula sa mga nakiramay, simbolo ng pagsigaw nila ng hustisya na sana'y dumagundong at barinig sa bawat sulok ng eskwelahan, na sa halip na dalhin si Rex sa kanyang magandang kinabukasan ay naging mitsa pa ng kanyang mga napurgang pangarap. Pero kapansin-pansin na wala man lang mga estudyante at guro ang lumabas sa eskwelahan para masulyapan ang pagdaan ng mga labi ni Rex. Hindi na napigilan ng inang si Ruchi ang maging emosyonal sa huling sandali na makakapiling ang kanyang pinakamamahal na bunso. Ito lang po ang gusto naming hiling, justice, katarungan sa anak namin. Na hindi kami titigil. Kung ano man po ang kalabasan ng utopsiya, tutuloy namin po yung kaso para sa anak ko. Lalaban kami kahit mahirap kami. Hindi kami magpapatalo sa inyo. Kayo may kasalanan ko, ba't nagaganyan yung anak ko? Tapos sasabihin nyo wala kayong justice. Yan ang inihiling namin. Justisya. Sa kanyang huling pamamaalam, pinabuksan ng amang si Leo ang kabaong para mahagkan at mayakap ang anak. Dito na bumuhos ang abot langit na panaghoy ng isang nagdadalamhating ama. Tama na. Tama na. Tama na. Sinubukan ng ilang kaanak na ilayo na si Leo, pero hindi siya nagpaawat sa kagustuhang makapiling pa ang anak. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Malapit ako sa anak ko! Ba't mo buniwan? Bakit ikaw pa? Bakit ito? Halos ayaw nang humiwalay ni Leo sa mahigpit na pagkakayakap sa anak. Hindi niya matanggap na ang bunsong anak na araw-araw niyang kakulitan at kalambingan ay maagang babawiin sa kanya.
Wala ring tigil sa kakaiyak ang isa sa mga kuya ni Rex. Mag-aral ka ng mabuti para may middle ka pa. Ialay mo sa kapatid mo. Ialay mo sa Napakasakit para sa pamilya Mission na sa murang edad kinuha agad sa kanila si Rex at ninakaw ang kanyang mga pangarap dahil lang umano sa kapabayaan ng iba. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam pag-isig ko bukas eh. Masakit eh. Hindi ko maano eh. Anak, tuloy-tuloy ka lang sa pag-ano mo, paglakbay mo. Dito kami, lalaban kami para mahanap natin ang hustisya sa pagkamatay mo. Alam ko, nagulat ka rin kung ba't ka namatay eh. Biglaan eh, di ba? Wala kang sakit, tapos pagkabukas patay ka na, agad-agad lang, ganun lang. Kaya, ano man ang kalabasan ng autopsy, di kami titigil. Pero ang mas masakit ay ang tila pag-iwan umano sa kanila sa ere bago ibigay ang gamot na pampapurga, sa burol hanggang sa mailibing si Rex. Sabi nila, magkikirami sila, ba't sila wala dito, di ba? Kung ano sila, di na dito sila. Wala naman sila eh, di ba? Nakita ba kayo teacher? Wala. Wala kahit isa. Kaya hiling namin kahit ano man ang resulta ng autopsy. Gagawin namin talaga lahat. Sasampa kami ng kaso doon sa teacher na nagpainom sa anak ko. Wala ka naman lang awa sa anak ko. Di mo naman lang tinanong-tanong kung anong mayroon sa anak ko, pinainom mo pa. Justice talaga ang kailangan dito eh. Nagpapasalamat ng lubos ang pamilya Mission sa lahat ng mga tumutulong sa kanila, lalo na sa Volunteers Against Crime and Corruption na nakaagapay para mapanagot ang nagpabaya na humantong sa maaga at biglaang kamatayan ni Rex. Maraming matapos pasasalamat ko sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi makatupsin ako. Maraming salamat, ma'am. Ikaw po dahilan kung bakit kami lumalaban. Kaya po dahilan, ma'am. Dahil wala po kaming yaman na. Salamat po, maraming salamat po. Nilinaw ng mga magulang ni Rex na hindi sila tutol sa deworming program ng gobyerno dahil sa mga nakalipas na taon ay pinupurga naman talaga ang kanilang mga anak. Ang inaalmahan nila ay ang paraan kung paano ito naisagawa sa kaso ni Rex. Kung naabisuhan lang sila sa araw na ibibigay pala ang pampapurga, ay nagawa sana nila ang kanilang papel bilang mga magulang para masigurong busog at walang iniindang karamdaman si Rex. Wala rin umanong nag-monitor mula sa eskwelahan kung kamusta si Rex matapos siyang mag-half day kasunod ng deworming activity. At ang pinakamasaklap ayon sa mga magulang, ang class advisor lang pala ang nagbigay ng pampapurga na walang presensya at direct supervision ng isang health personnel. Kung nasunod lang daw sana ang guidelines, ay naagapan at naisalba pa ang buhay ni Rex. Habang hinihintay ang resulta ng forensic investigation ng NBI, umaasa ang pamilya Mission na si Rex na ang huling magbubuwis ng buhay sa deworming program ng gobyerno. Ayusin niyo naman yung trabaho niyo. Bakit naman ganun? Para wala naman batang maging ganito. Walang kamuhang na bata na bibiktima sa mga ganyang purgaraya na wala naman sa protokol yung pagpapainom niyo. Ayusin niyo naman. Marangawan nyo na, hindi lang sana ako sa mga anak pang iba na maraming nag-aaral, hindi lang sana ako. Ayusin nyo naman. Sinabi ng DepEd na rerepasuhin nila ang kanilang health at safety protocols para sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Hinihikayat naman ng Department of Health ang lahat na suportahan ang deworming program ng pamahalaan. Ayon pa sa ahensya, ang pagpupurga ay nananatiling ligtas, epektibo at subok ng paraan upang protektahan ang mga batang Pilipino laban sa mga bulate sa tiyan. Iginiit pa ng DOH, ligtas sa pangkalahatan ng gamot na albendazole na recommended ng World Health Organization at halos 3 dekada nang ginagamit sa deworming program ng gobyerno. Inatasan na rin ng ahensya lahat ng health workers at local government units na striktong ipatupad ang mga protocol para matiyak ang ligtas na pagsasagawa ng deworming sa mga eskwelahan at komunidad at maayos na pagtugon sa mga adverse events o side effects ng gamot. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat magsilbing wake-up call ang pagkamatay ni Rex Mission
para muling suriin ang kalagayan ng mga pampublikong paaralan na sa loob ng maraming taon ay nagtitiis sa kakulangan ng mga pangunahing serbisyo at pasilidad. Giit pa ng grupo, kulang na kulang ang mga school nurse at iba pang health personnel kaya napipilitan ng mga guro na gampanan ang mga tungkuling labas na sa saklaw ng kanilang propesyon. Dagdag pa ng grupo, patuloy na inaatasan ng mga guro ng mga responsibilidad na dapat sanay isinasagawa ng ibang ahensya gaya ng DOH, DSWD at COMELEC. Ayon pa sa grupo, hindi dapat tingnan ang trahedyang ito bilang isolated incident dahil sinasalamin nito ang mas malalim at sistematikong problema ng pampublikong sistema ng edukasyon. Panawagan ng grupo dapat magkaroon ng sapat na pondo, tauhan at mga patakarang tunay na magtataguyod sa kapakanan at kaligtasan ng bawat guro at mag-aaral. I think dapat kapag ka naggaganito, nagpapa-deworming program, dapat may screening din. Dapat ini-screen din natin yung mga pasyente, kamusta ba sila bago sila bigyan ng gamot, bago sila bigyan ng albendazole. Hindi dahil delikado yung albendazole, kundi baka merong mga simptomas yung bata na makakaapekto dun sa pag-inom niya ng albendazole. Or baka may simptomas yung bata na dapat hindi muna siya bigyan ng gamot. Kaso bilang mga teacher yung inaasahan natin na magbigay nitong mga gamot na to, I don't think dapat nasa kanila yung responsibilidad nun. Sa tingin ko kasi ang problema dito, dahil nga yung gamot parang candy lang na ngunguyain lang ng bata, lulunukin lang, mabilis lang, inisip natin nun na pwede na yung mga teacher magbigay. At ang kailangan natin tandaan dito, gamot pa rin yan. And lahat po ng gamot ay may potential na side effect. Sa trahedya man humantong ang deworming program ng gobyerno sa buhay ni Rex. Biglaan man siyang kinuha at maagang napurga ang kanyang mga pangarap. Umaasa ang mga naiwang mahal sa buhay na nagising at namulat na ang lahat sa tamang pagpapatupad ng programa para wala nang mag-aaral pa ang madidisgrasya. Masakit mang tanggapin ng pamilya, ito ang naging misyon ng kanilang pinakamamahal na si Rex Mison. Mula rito sa 13 Martires, Cavite, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.